Tita Lucy, nandito po kami ni Celine, lalo na po ako, para personal na hingiin yung kamay ni Celine sa inyo. Magiging suko bang kasal nyo kapag sabay kayong ikinasal? O kahit pa nga sabay lang yung taon ng kasal ninyo? Malas yun, Celine. Nakakainis. Mukhang ayaw niya pa rin talagang umuwi. Siguro ipipilit niya talaga yung kasal nila. Buisit. Parehong hindi matutuloy ang kasal nyo. Dahil lamay na ang ipagdiriwang nila para sa inyong dalawa. Magandang araw sa inyo, Miss Clar. Have a blessed day po sa inyo at pati na rin sa mga nakikinig sa inyo. Isa siguro ako sa sender na masasabi kong naging punot dulo din ng naging problema ng buhay namin. Sa katunayan, nagdadalawang isip pa ako na ibahagi sa inyo ang kwento ko at ng kapatid ko. Pero dahil gusto kong magbigay ng aral sa mga nakikinig na walang magandang maidudulot ang inggit, ibabahagi ko po sa inyo ang aming kwento. Ako nga pala si Magda at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Saan ka ba nagpunta, Magda? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na tatawag ngayon yung kapatid mo si Celine? Hindi kita mahagilap kanina. Hindi mo tuloy naabutan yung tawag ng kapatid mo. Hindi niyo po ba narinig yung paalam ko sa inyo kanina, Ma? Hindi po ba't sinabi ko na pupunta ako sa talyer para ihatid yung pagkain ni Bernard? Tinalikuran ko na si Mama para idiretso sa may lababo yung bauna na pinagkainan ni Bernard. Ay nako, ewan ko ba dyan sa boyfriend mo? Bakit kailangan mo pang dalhan ng pagkain? Fiancé po, Ma. Hindi boyfriend. Ikakasal na ho kami sa September. 4 na buwan na lang ho yun halos. Oh, siya. Fiancé kung fiancé. Tawagan mo naman yung kapatid mo, Magda. Ilang beses na yung tumatawag dito. Hindi ka man lang nakakausap. Parang may mahalaga yatang sasabihin sa'yo eh. Tinatanong ko naman kung ano bang sasabihin niya para ako na lang yung magsasabi sa'yo. Pero ayaw naman niya. Gusto daw niyang idirekta sa'yo. Bakit ba hindi ka niya matawagan? O bakit hindi mo ba siya matawagan? Lihim na lang akong napabuga ng hininga at saka ko hinarap si Mama. Makikita sa mukha ko ang pagkawala ng interes sa usapan namin. Sinabi ko na din ho sa inyo nung nakaraan, di ba? Nasira yung cellphone ko dahil nahulog sa tubig nung naglalaba ako. Oo nga pala. Nawala na kasi sa isip ko yung tungkol dyan. Di ba halos magdadalawang linggo na yon? Hindi ka pa ba nakakabili ng bagong cellphone? Hindi ka man lang ba binibilhan niyang si Bernard? Ako ho yung may ayaw, Ma. Di ko naman ho kailangan ng cellphone. Tsaka isa pa, marami kaming kailangan pagkagastosan ni Bernard. Kasi nga malapit na yung kasal namin, di ba? Uunahin ko pa po bang pagbili ng cellphone? Ay nako, ewan ko sa'yo. Ang sabihin mo, baka naman hindi ka makayang bilhan ng cellphone niyang si Bernard. Di ba dahil isang hamak lang naman siyang may-ari ng talyer? Ay nako, bakit ka ba minala sa pag-ibig? Tingnan mo nga yung kapatid mo si Celine. Mayaman ang naging boyfriend. Tawagan mo ngayon yung kapatid mo. Magsabi ka doon na ibili ka ng cellphone. Ibibili ka nun, sigurado. Naikuyom ko ng lihim ang kamao ko dahil sa sinabi ni Mama. Nagtagis din ang bagang ko at pinipilit na huwag ipakita sa kanya ang inis na nararamdaman ko. Ma naman, kung wala kang kahihiyan sa mga bagay na hinihingi mo kay Celine, huwag mo na akong idamay dyan. May kahihiyan pa din naman ako sa kapatid ko, no? Ano ka mo? Wala naman akong hinihingi kay Celine ah. Talaga? Ano yung washing machine na ang mahal-mahal? Pero hindi nyo naman ginagamit, di ba? Naka-display lang dyan. Dahil ako pa din naman na naglalaban ng mga gamit nyo ah. Pati yung mga bag na pinabili nyo na hindi nyo naman nagagamit dahil hindi naman kayo lumalabas ng bahay. Aba hoy, ginagamit ko yun no? Oo nga pala. Ginagamit nyo yun para ipagyabang sa mga amiga nyo, di ba? Sige na Ma,
Alis na muna ako. Baka mamayang gabi na ako umuwi. At saan ka na naman pupunta? Puntahan ko lang ho si Myra. Myra na naman? Halos dyan ka na tumira sa kaibigan mong yan ah. Ay nako, o siya, dalahin mo tong cellphone ko at baka tumawag sa'yo si Celine. Sagutin mo at kausapin mo ha. Alamin mo kung anong gusto niyang sabihin sa'yo. Baka mamaya niyan, bibigyan ka pala niya ng pera para sa darating mong kasal. Oh, di ba mabuti? Alam mo naman at napakabait nung kapatid mong yon. Sigurado tutulong yon. Celine. Puro na lang Celine. Lagi na lang siya yung mabait. Lagi na lang siya yung matulungin. Lagi na lang siya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Wala ho. Ang sinasabi ko, sige, tatanggapin ko yung cellphone na binibigay nyo. Anong bigay? Pinapahiram ko lang yan. Kaya ibalik mo din yan pagkatapos mong gamitin. Walang salita na tinanggap ko na nga yung cellphone. Kahit ang totoo, napipilitan lang ako. Sigurado kasi na hindi niya ako titigilan at hindi din titigil ang kakasermo niya hanggat hindi ko yun kinukuha. Pagkatanggap ko noon ay umalis na din ako. Nakarating ako sa bahay ng kaibigan kong si Myra. Pagdating ko doon, naabutan ko siyang abala sa paggagawa ng manika. Hindi yun normal na manika. Manika yon na ginagamit sa pangungulam. Oh, bakit gumagawa ka na naman yan? May kliyente ka ba? Oh, ikaw pala yan, Magda. Hindi, gumagawa lang ako dahil wala na akong stock ng manika. Wala din naman kasi akong ginagawa ngayong araw kaya ito, nililibang ko na lang yung sarili ko sa paggawa nito. Matagal na kaming magkaibigan ni Myra. At matagal ko na ding alam na marunong siyang mangulam. May lahing mangkukulam at aswang daw ang pamilya niya. At ang namayapang ina niya ang nagsalin sa kanya ng ganong kaalaman. Pero kahit ganon, hindi naman ako natatakot sa kanya. Dahil unang-una, yun kasi ang pinagkakakitaan niya. At pangalawa, dahil ang mga lumalapit naman sa kanya, yung mga taong gustong maghigante. Tulad ng mga asawang ginago ng asawa at kung ano-ano pa. Bakit naman ako magagalit kung alam kong tumutulong lang naman si Myra para sa mga naaabuso na hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila, di ba? At isa pa, ako lang din naman ang nakakaalam ng tungkol sa tunay na pagkatao niya. Oh, siya nga pala. Ang ginagawa mo dito? Di ko naman alam na dadalaw ka pala. Ay nako, gusto ko lang malayo sa bahay. Bakit na naman? Nag-away na naman kayo ni Aling Lucy. Sanay na ako sa mga pagbubunga nga ni Mama sa akin. Ang hindi lang ako makapagtimpi, tuwing lagi na lang niyang ikinukumpara sa akin si Celine. Buti sana kung kami lang ikinukumpara niya sa isa't isa eh. Alam mo ba, pati si Bernard ikinukumpara na din niya dun sa mayaman na boyfriend ni Celine. Ay nako, si Aling Lucy naman talaga oh. Halatang-halatang may pinapanigan. Ano pa nga ba? Simula naman nung magkaisip ako, alam ko naman na si Celine talaga yung paborito niya. Hindi lang si Mama no, pati lahat ng tao na nakapaligid sa amin. Si Celine ang maganda, si Celine ang mabait, si Celine yung matalino. Di siya na. Ay nako, wag kang mag-alala Magda. Ako yung may paborito sa'yo. Sigurado ka? Baka naman ako lang ang paborito mo dahil ako lang naman ang kaibigan mo eh. Oo nga, pero bukod doon, paborito kita kasi hindi ka natatakot sa akin. Lalo na nung nalaman mo na marunong akong mangkulam at may lahi din kaming aswang. Sus, ano ka ba? Open-minded naman ako sa mga ganyang bagay. Naputo lang pag-uusap namin nang biglang mag-ring ang cellphone ni Mama. Nang tingnan ko yon, pangalan ni Celine ang nakita ko. Muli na naman akong nakaramdam ng inis. Imbis na sagutin yon, pinatay ko na lang yung tawag at tuluyan ng pinatay na din ang cellphone para hindi na siya makatawag pa. Nang maggagabi na, imbes na bumalik ako sa bahay namin, dumiretso ako sa bahay ni Bernard. Naabutan ko siya na nanonood ng TV. At agad din naman niyang pinatay yon nang makita ako. At agad ako na pinaupo sa tabi niya.
Oh, anong ginagawa mo dito, mahal? Akala ko ba doon ka muna sa bahay niyo matutulog? Nagbago isip ko eh. Huwag mong sabing nag-away na naman kayo ni Tita Lucy. Ano pa nga ba? Bakit? Tungkol naman saan? Wala. Lagi lang niyang bukang bibig kasi si Celine. Naiinis lang ako dahil kung makabida siya kay Celine, parang ang laki ng tulong niya sa kanya. Samantalang sino bang laging nasa tabi niya? 'Di ba ako? Ay, nako. Hayaan mo ng mama mo, mahal. Magpapaka-stress ka lang dyan. At saka, wala namang magagawa ang pagiging paborito niya sa kapatid mo dahil kahit anong gawin nun ikaw yung kasama niya. Habang si Celine malayo sa kanya. Sige, mahal. Try ko. Pilitin kong magpaka-stress. Yan. Tama yan, mahal. Tsaka isa pa. Malapit na din naman tayo ikasal, di ba? Ibubukod na kita sa mama mo. Bubuo na tayo ng sariling pamilya. Hindi ka na niya magugulo pa kapag magkasama na tayo sa iisang bubong. Kaya naman sa ngayon, mahal, pagtiyagaan at hayaan mo na lang muna magbunga nga sa'yo si Tita Lucy. Baka mamiss mo yan kapag magkasama na tayo sa iisang bahay. Napangiti naman ako sa kung paano pag-aani ni Bernard ang loob ko. Bukod kay Myra, isa talaga siya sa nagpapawala ng inis at sama ng loob ko. Lumipas ang mahigit 3 araw. Hindi ako umuwi sa bahay. Nag-aalmusal noon si Bernard habang ako iniintindi ko yung mga labada. Hala, oo nga pala. Hindi ko pa nababalik kay mama to. Ang alin, mahal? Ano yan? Yung cellphone ni mama, yung pinahiram niya sa akin. Magtatatlong araw na to dito eh. Baka hinahanap na niya to. Naku, baka nga. Ibalik mo na lang mamaya. Sige mahal. Papasok pa lang sana ako sa gate nang mapakunot ang noo ko. Nang makita ko na may paparating na itim na kotse sa labas ng aming bakuran. Nagtaka ako kung sino yon o kung kanino yon. Kaya naman pumasok ako agad sa bahay. Nasa may bungad pa lang ako ng pinto ng aming bahay. Natigilan na agad ako at parang nakakita ng multo sa aking nasilayan. Si mama yon, nakaupo sa sala habang nasa harapan niya ang figura ni Celine. Katabi ang isang lalaking hindi ko naman kilala. Ate Magda! Mabilis na lumapit sa akin si Celine at niyakap ako. Hindi ko natugunan ang yakap niya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Maya-maya pa ay bumitaw na din siya sa akin. Makikita sa mukha niya ang kanyang malapad na ngiti habang nakatingin sa akin. Ate Magda, buti naman nakita na kita ulit. Miss na kita eh. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kung alam mo lang, gustong-gusto ko nang umuwi para lang makita kita. Kaya lang, hindi kasi maiwan ni Andre yung shop ng biglaan eh. Kaya ayun, ngayon lang kami nakauwi dito sa probinsya. Ganun ba? Sobrang biglaan nga eh, hindi ko inaasahan. Bala ko naman talaga sabihin kay mama. Actually, sa'yo ko nga dapat unang sasabihin eh. Kaya lang hindi naman kita makausap o makontak. Tapos, tumatawag ako ulit nitong nakaraang araw. Pero hindi ko na makontak yung cellphone ni mama. Hindi ba't nasa iyo yung cellphone ko, Magda? Bakit hindi ka matawagan ng kapatid mo? Lobat kasi may. Nakalimutan kong dalahin yung charger. Bakit hindi ka muna sumaglit dito sa bahay? Ilang minutong lakarin lang naman yon mula sa bahay ni Bernard, di ba? Nawawala ho sa isip ko eh. O siya, at ipapakilala daw nitong si Celine sa iyo yung kasama niya. Napaigting ang pangako sa inis habang nakikita ko na malapad ang ngiti ni mama sa lalaking kasama ni Celine. Bigla kasing pumasok sa isip ko na hindi naman ganyan kasaya si mama noon nung ipinakilala ko sa kanya si Bernard. Sa loob-loob ko, nakakaramdam na naman ako ng puot. Oo nga pala, Ate Magda, Mama. Ito nga po pala si Andre, boyfriend ko po. Magandang tanghali po, tita. Ate Magda. Nako, napakaputi mo naman, iho. Kutis Maynilain ka talaga.
Nako, hindi naman ho. O nga pala, naputol yung usapan natin kanina dahil sa biglaang pagdating nitong si Magda. Ano nga ba talaga yung sadya niyong dalawa dito sa probinsya? Bakit naman biglaan ang pagdating ninyo? Magbabakasyon ba kayo? Napatingin kami pareho ni Mama sa mga kamay ni Celine at ng kasintahan niya. Dahil bigla silang naghawa kamay. Maya-maya pa ay yumuko si Celine na parang nahihiya. Ma, Ate Magda, ang totoo ho kasi niyan kung bakit biglaan kaming napasulpot ni Andre dito dahil Ako nang magsasabihan. Teka, ano ba yon? Para naman akong kinakabahan sa sasabihin yung dalawa. Tita Lucy, nandito po kami ni Celine, lalo na po ako. Para personal na hingiin yung kamay ni Celine sa inyo. Hingi ng kamay? Ibig bang sabihin magpapakasal na din kayo? Bakit naman biglaan yung pagdedesisyon nyo na magpapakasal na din? Hindi ko mapigilan na itanong yon at pumasok na sa usapan dahil hindi ko inaasahan na yon ang maririnig ko mula sa kanya. Sa loob-loob ko, may nararamdaman na naman akong inis. Ang dami tuloy pumasok na katanungan sa isip ko. Ano kasi, Ate Magda, sa katunayan niyan, gusto nga kitang makausap para ikaw sana yung unang makaalam. Para mabigyan mo na din ako ng payo. Pero dahil nga hindi kita makausap at matawagan, kaya ito, napauwi kami dito para personal na lang sabihin yung tungkol sa pinaplano naming kasal. Kasi isa pang rason, dahil nag-e-expect na kami ng baby ni Andre. Ano ka mo? Baby? Buntis ka, Celine? Oo ate, 4 weeks na. Kaya naman bago pa lumaki tong tiyan ko, gusto ko sanang magpakasal na kami ni Andre. Gusto ko kasi doon din maikasal sa simbahan kung saan nagpakasal si Mama at Papa. Naku, sobrang gandang balita naman yan. Kaya lang, alam mo naman na ngayong taon din ikakasal ang Ate Magda mo, di ba? Oo nga, huwag mo sabihing nakalimutan mo. Alam mo naman na 4 na buwan lang ikakasal na ako. Hindi ko naman nakalimutan yon, Ate Magda. Pero hindi ba maganda na sabay na lang tayong dalawa? Anong sabay? Naku, hindi pwede yan. Aha? Bakit naman hindi pwede? Ma? Magiging sukob ang kasal nyo kapag sabay kayong ikinasal. O kahit pa nga sabay lang yung taon ng kasal ninyo. Malas yun, Celine. Paano ho kaya yon, Ma? Tingin ko kailangan muna natin ng panahon para makapag-isip-isip. Total, kararating nyo pa lang naman. Bakit kaya hindi muna kayo magpahinga? Saka na lang natin to ulit pag-usapan kapag may naisip na akong paraan o di kaya magandang solusyon. Sige po, Mama. O siya, Magda, samahan mo muna tong kapatid mo at boyfriend niya sa kwarto mo. Sa kwarto ko ho? Oo, bakit? Mas maayos ang kalagayan ng kwarto mo, hindi ba? At saka hindi ba't doon ka naman nagtitigil sa bahay ng kasintahan mong yon? Di doon ka na muna para may magamit na kwarto dito ang kapatid mo. Sige na. Ikaw nang bahala sa kapatid mo. Mamamalengke lang muna ako para makapagluto ako ng masarap na ulam para sa hapunan natin. Pero Ma... Oo nga pala. Imbitahan mo din si Bernard na dito na maghapunan mamaya ha? Para sabay-sabay na tayong lahat nakakain. Nako Ma, busy yun mamaya. Hindi na nga pinansin pa ni Mama ang bala ko sanang sabihin. Dahil tumalikod siya sa amin at lumabas ng bahay. Doon ka na nakatira kay Kuya Bernard, Ate Magda? Hindi naman. Kapag nag-aaway lang kami ni Mama, saka lang ako nakikitulog doon. Pero kung gagamitin mo yung kwarto ko, sige, wala namang problema eh. Halika, hatid ko kayong dalawa. Salamat, Ate Magda. Ngumiti lang ako ng pilit at nauna nang naglakad sa kanila. Sumunod naman sila hanggang sa makarating na kami sa kwarto ko. Sige na, magpahinga na muna kayo Sigurado pagod kayo sa mahabang biyahe. Sige ate, salamat Basta bumalik ka mamayang hapunan. Tama yung sinabi ni Mama. Maganda kung sabay-sabay tayong kakain ng hapunan, kaya isama mo na din si Kuya Bernard. Matagal-tagal ko na din siyang hindi nakikita eh. Oo sige.
Subukan kong pilitin siya. Busy kasi yun sa talyer eh. Sige ate, mag-iingat ka ah. Niyakap pa ako ni Celine pero hindi ko na siya niyakap papabalik. At agad na akong umalis ng bahay. Habang naglalakad, hindi ko maiwasan na maikuyom ko ang kamao ko. Lalo na at naririnig ko ang ibang usapan ng mga taong nadadaanan ko. Karamihan, mga kapitbahay lang ni Mama. Nakita mo ba yung magarang kotse? Yung nakaparada sa labas ng bakuran ng bahay ni Lucy? Aba nako, mukhang may bisita yata siya na yamanin. Aba nako, nakita ko kanina kung sinong bumaba doon. Aba ay sino? Yung anak niyang bunso, si Celine. Aba ay mukhang mayaman na pala si Celine ano? Sinabi mo pa, dituwan-tuwa na naman si Lucy niyan. Hindi lang yon ang mga narinig ko. Dahil maya-maya pa, sinalubong din ako ng ninong ko na si Ninong Delphine. Agad ko naman siyang binate. Akala ko, nilapitan niya ako dahil nakita niya ako at para kamustahin. Hindi naman pala. Ang sadya niya pala para itanong sa akin si Celine. Kung sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko? Pareho namin siyang ninong ni Celine. Pero alam ko noon pa man, si Celine na talaga ang paborito niya. Totoo bang nandyan yung kapatid mong si Celine, Magda? Nandyan nga ho siya, Ninong. Ah, talaga? Akala ko nagsisinungaling lang yung Mama Lucy mo. Panay ang yabang niya sa may palengke na nandyan nga daw si Celine. Pinagyayabang? Ha? May sinasabi ka ba, Magda? Wala ho, Ninong. Sige ho, kailangan ko na hong umalis. Maglalaba pa kasi ako eh. O siya, sige. Dadalaw na lang ako sa inyo kapag may oras ako, ha? Sige ho, dalaw lang ho kayo sa amin kahit anong oras. Nandun lang naman si Celine eh. Nagmadali na nga akong lumakad para makalayo na ng tuluyan kay Ninong. Hindi ko mapigilan na mapangisi at magsalita sa sarili ko. Oo nga naman. Ano nga bang aasahan ko kay Mama? Kaya siguro siya nagmadali para mamalengke kanina. Hindi na siya makapaghintay na maipagyabang niya yung pagdating ng paborito niyang anak. Ay nako. Pumalik na lang ako sa bahay ni Bernard at inubos ko na lang ang oras ko sa paglalaba ko. Mga bandang 4:00 ng hapon, nabigla ako nang umuwi na si Bernard. Naabutan niya akong abala na nagtitiklop ng mga damit niya sa cabinet sa kwarto namin. Bakit ang aga mo naman yatang umuwi? Mamayang 6:00 pa dapat ang uwi mo, di ba? Nakita ko yung mama mo sa may paradahan sa palengke. Nakatapat siya mismo sa talyer, kaya nakita ko siya. Ang daming pinamili. Tutulong ako nga sana pero ayaw naman magpatulong. Nabanggit niya na nakauwi na daw pala si Celine. Tapos iniimbitahan niya ako na doon maghapunan sa inyo. Kaya eto, umuwi ako na maaga. Akala ko nga hindi kita maabutan dito eh. Bakit naman? Siyempre, nandyan yung kapatid mo eh. Akala ko mag-i-stay ka muna sa inyo. Naiinis kasi ako eh. Bakit naman, mahal? Mabilis na lumapit sa akin si Bernard at tinabihan niya ako sa inuupuan kong kama. Alam mo ba kung bakit umuwi si Celine kasama yung boyfriend niya? Ipinaalam niya sa amin ni Mama na ikakasal na din pala siya. At gusto niyang madaliin yung kasal nila ng boyfriend niya dahil buntis siya. Buntis siya? Oo. Nakakainis lang kasi alam naman niya na 4 na buwan na lang ikakasal na tayo, di ba? Tapos bigla niyang sasabihin na magpapakasal na din sila, ganun-ganun lang. Ano sabi ng mama mo? Hindi raw pwede kasi magiging sukob. Kung sa bagay nga, alam mo naman dito sa probinsya, may mga ganyan pamahiin at kasabihan. Kaya nga naiinis ako eh. Parang ayoko nang pumunta doon para sa hapunan mamaya. Huwag na kaya tayong pumunta, mahal. Ha? Nakakaya naman kung hindi tayo pupunta, mahal.
Mamaya, isipin pa talaga ng kapatid at mama mo na may sama ka ng loob sa kanila. Hapunan lang naman yun. Pwede tayo umuwi pagkatapos. Sa bagay, tama ka naman. Mga bandang 6:30, pumunta na nga kami ni Bernard sa bahay. Nagbatian ulit kami ni Celine, habang yung boyfriend naman ni Celine na si Andre ang bumati sa aming huli ni Bernard. Makalipas ang ilang minuto, naghain na din ng hapunan at sabay-sabay na kaming kumain. Naging maayos naman ang takbo ng hapunan. Konting usapan habang pilit lang akong ngumingiti. Matapos ang pagkain, magpapaalam na sana kami ni Bernard para umuwi. Dahil yun naman talaga ang plano. Kaso nga lang, bigla kaming pinigilan ni Mama. Mamaya na kayo umuwi, Magda, Bernard. May mahalaga ako sasabihin. Tumingin pa ako kay Bernard. Alam niya sa ekspresyon ng mukha ko, gusto ko nang umuwi. Pero nginitian niya ako at hinawakan ng kamay ko na para bang pinapakalma niya ako. Wala naman akong nagawa pa sa bagay na yon, kaya pumayag na lang din ako. Umupo kami sa may sala. Katabi ko si Bernard habang si Celine naman, si Andre ang katabi niya. Hindi ba't sinabi ko kanina na pag-iisipan muna natin kung ano ba ang magandang solusyon tungkol doon sa kagustuhan ni Celine na maikasal na? Dahil di ba buntis nga siya? Kaso nga lang, magiging sukob kung pareho kayong ikakasal ngayong taon. Malas yun. Kaya humingi ako ng payo sa mga kaibigan ko at sa mga tiyahin nyo kung ano bang dapat nating gawin. At tama sila. Dapat may mag-giveaway ngayong taon sa kasalan na magaganap. Siguro naman hindi kami ni Bernard ang dapat mag-giveaway, di ba? 4 na buwan na lang ikakasal na kami. Malabo naman kung kami yung aatras. Hindi ko rin naman gugustuhin na mangyari yon, Ate Magda. Bakit hindi, Magda? Ano? Ano kung ibig sabihin nyo, Ma? Na kami ang aatras? Buntis ang kapatid mo, Magda. Dapat lang na siya ang maunang ikasal. Dahil ayoko din naman na may anak na siya bago pa siya ikasal. Wala pa naman kayo anak ni Bernard, hindi ba? Hindi ka pa rin naman buntis. Walang rason para magmadali kayong ikasal. Pero 4 na buwan na lang ho, ikakasal na kami, Ma. Ano ba? Ma, tama naman ho si Ate Magda. 4 na buwan na lang ho, ikakasal na sila ni Kuya Bernard. Maling-mali naman ho na sila yung mag-giveaway. Ayoko din namang mangyari to. Pero kahihiyan din naman ang pamilya natin kapag nagkaanak ka nang hindi ka pa kasal. Aba, hindi naman ako makakapayag niyan. Mabilis na akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Kaya mabilis na ding tumayo si Bernard. Pero bago ako umalis, nagsalita pa muna ako. Mukhang desidido na naman pala kayo sa bagay na yan eh. Na kahit anong gawin kong opinyon o kahit anong sabihin ko, alam ko naman hindi niyo ako papakinggan pa eh. Uwi na kami ni Bernard. Nauna na akong umalis at nadinig ko pa ang magalang na pagpapaalam ni Bernard kay Mama. Papalabas na sana kami noon ng gate ng bakuran. Pero nadinig ko ang paghabol sa akin ni Celine. Ate Magda, sandali lang. Ako na yung humihingi ng paumanhin sa sinabi ni Mama. Maniwala ka sa akin. Wala akong alam na yun pala yung naging desisyon niya. Pagod na ako para pag-usapan pa to, Celine. Uwi na kami. Teka lang ate, huwag ka naman sanang magalit sa akin. Alam mo naman na ayoko nagagalit ka sa akin eh. Hayaan mo, kakausapin ko si Mama para sabihin na hindi kami payag sa naging desisyon niya. Na dapat yung kasal niyo pa rin yung matutuloy. Parang nagpanting ang pandinig ko sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko, nagpapaawa siya sa harapan ko at masyadong nagbabait-baitan. Gusto ko siyang sigawan, pero tinimpi ko lang ang sarili ko. Huwag mo nang gawin yun, Celine. Dahil iisipin ni Mama na inutusan kita para sabihin yun sa kanya kahit hindi naman. Tsaka isa pa, iisipin ni Mama na masyado akong makasarili. Nakasal lang namin ni Bernard ang iniisip ko. Pero ate, ayoko namang hindi matuloy yung kasal niyo ni Kuya Bernard. Dapat kasi inisip mo muna yan bago ka umuwi dito.
bago mo ipinaalam na magpapakasal kayo ng boyfriend mo dahil buntis ka. Ang akala ko kasi pwede naman tayong magsabay eh. Sa Maynila naman kasi hindi naman uso yung sukob-sukob na yan eh. Sa Maynila yon, iba dito sa probinsya. Tsaka nga pala, sa tagal mo nang wala dito kaya siguro nakalimutan mo na. Tsaka isa pa, ano pa bang laban ko sa'yo? Alam ko naman noon pa man mahirap ka ng kalabanin, Celine. Anong ibig mong sabihin, ate? Wala. Hayaan mo, hindi naman ako galit. Pupunta pa din naman ako sa kasal mo. Tara na, Bernard. Uwi na tayo. Sige Celine. Alis na kami na ate Magda mo ha. Kinabukasan dahil sa sobrang sama pa rin ang loob ko. Agad akong tumungo sa bahay ng kaibigan kong si Myra para sa kanya maglabas ng aking hinanakit. Halos maiyak na ako habang kausap siya, pero nangunguna pa rin talaga ang sama ng loob ko. Tapos kung magpaawa siya kagabi, wagas na wagas, para bang sa aming dalawa siya yung mas dihado. Samantalang kung tutuusin, ako yung dihado dito, kaming dalawa ni Bernard. Sa bagay, isipin mo nga 4 na buwan na lang ikakasal na kayo ni Bernard. Tapos kayo pa yung magmo-move ng kasal? Yun na nga eh. Ano bang laban ko kay Celine? Halos lahat naman ng tao siya yung gusto. Paborito pa siya ni Mama. Ang akin lang, wag naman nilang ipamukha sa akin na wala lang yung kasal namin ni Bernard. Wag naman sana nilang iparamdam sa akin na hindi yun mahalaga. Dahil ba walang laban si Bernard tungkol dito? Dahil wala naman siyang magulang na pwedeng kumontra sa mga gustong mangyari ni Mama. Tingin ko porke ulila tong si Bernard kaya gano'n na lang nila maliitin. Alam kasi ni Mama na magiging sunod-sunuran sa kanya si Bernard eh. Ano namang sabi ni Celine? Yun nga, sabi niya hindi niya gusto yung naging desisyon ni Mama. Pero hindi niya ako maluloko, no? Alam kong masaya siya dahil napagbigyan na naman siya ni Mama. Na sa aming dalawa, siya na naman yung nasunod at napaboran. Nakakagalit na talaga. Nagtitimpi na lang talaga ako eh. Sige lang Magda, ilabas mo lang yan sa mamo ng loob. Para naman may maitulong ako para mapagaan yan loob mo. Nang mga sandaling yon ay natigilan ako at napatingin ng diretso kay Myra. May biglang pumasok sa isip ko na isang bagay na alam kong hindi maganda. Pero wala na akong pakialam pa sa tama at mali ng mga oras na yon. Ang alam ko lang, masyado na akong nabubulag sa galit at tanging puot na lang at inggit ang nararamdaman ko. Teka lang, Myra. O bakit? Ano yun? Kapag ba may gusto kong ipakulam, dapat ba direkta doon sa taong galit ako? O pwede naman sa ibang tao? Kahit sino, pwede. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ako sigurado sa gusto kong mangyari, Myra eh. Basta alam ko lang, gusto kong magkaroon silang dalawa ng problema para hindi matuloy yung kasal nila. Pwede naman natin siyang bigyan ng karamdaman. Pero ayokong idirekta kay Celine, Myra eh. Buntis kasi siya. Ayokong madama yung bata sa tiyan niya. Tsaka ayokong matagal na sakit o karamdaman ha. Gusto ko hanggang mag-back out lang sila sa plano nilang kasal. Kapag umayaw na sila, gusto ko mawala na din yung sakit. Pwede naman yun, Magda. Pero kung ayaw mo kay Celine, sino ipapakulam mo? Di yung boyfriend niya, si Andre. Sigurado ako kapag nagsimulang magkasakit yung boyfriend niya, hindi magdadalawang isip yung si Celine na magdesisyon na lang na bumalik sa Maynila. Kapag nangyari yun, di ba ipopostpone nila yung kasal? Sigurado ka na ba dyan? Oo, sigurado na ako. Yun yung gusto kong mangyari. Gusto ko kulamin mo si Andre. Alam kong wala na ako sa tamang wisyo ng pag-iisip ng mga sandaling yon. Kaya ako nagawang magdesisyon ng ganon. Pero katulad ng sinabi ko, bulag na ako sa galit na nararamdaman ko. O sige, dahil kaibigan kita, tutulungan kita. Kailangan ko lang ng pangalan ng kukulamin mo. Picture tsaka damit na sinuot ng lalaki. Okay, sige. Gagawa ko ng paraan para makakuha ako ng kailangan mo. O siya, sige. Balik ka na lang ulit dito.
Madali ko lang naman na nakuha ang mga kailangan ni Myra. Dahil noong pumunta ako sa bahay, wala akong naabutan na tao doon. Pati si Mama, wala din. Sa palagay ko, baka inililibot ni Mama si Celine at ang boyfriend nito sa lugar namin. Malaya tuloy akong nakakuha ng mga gamit ni Andre. May keychain din ako na nakita. Susi ng kotse nila kung saan may litrato silang dalawa doon. Kinuha ko din yon. Pagkatapos noon ay bumalik na din ako sa bahay ng kaibigan ko at ibinigay na sa kanya yung lahat ng gamit. Ang bilis mo naman nakuha. Walang tao sa bahay eh. Gusto mo bang simulan ko na yung pangungulam? Sige, gusto kong magsimula na to mamayang gabi eh. Bala ko umuwi muna sa bahay. Gusto kong makita ng personal yung mangyayari sa boyfriend ni Celine. Ikaw na yung bahala kung anong gusto mong mangyari. Bitiwala naman ako sa pangungulam mo eh. Huwag ka mag-alala, Magda. Hindi ko naman bibiglain. Dadahan-dahanin ko lang. Sige, ikaw na bahala dyan ha. Tsaka, magkano pala ibabayad ko sa'yo dito? Ano ka ba? Para ka namang hindi nyan kaibigan? Libre na to sa'yo. Tulong ko to dahil ayoko naaargabyado yung kaibigan ko eh. Salamat Myra ha. True friend ka talaga. Katulad ng plano, umuwi muna ako sa bahay. Pero bago yon, nagpaalam muna ako kay Bernard. Abala ako sa pag-iimpake ng mga ilang damit ko sa bahay niya. Oh, ba't ka uuwi? Nagdadalawang isip ka na ba magpakasal sa akin? Hindi naman sa ganun. Alam ko naman na wala kang boses pagdating sa desisyon ni Mama eh. Kaya uuwi ako para ipamukha sa kanila na hindi ako papayag na hindi matuloy yung kasal natin. Pwede naman natin postpone yung kasal natin, Magda. Mabilis kong binatuhan ng masamang tingin si Bernard. Baka ikaw ang ayaw magpakasal na sa akin. Hindi naman sa ganun, Magda. Ang akin lang naman tama naman kasi yung sinabi ng mama mo. Buntis si Celine. Magiging usap-usapan siya sa bahay na to kapag kinasal siyang buntis siya. Abay, kasalanan niya na yun. Dahil nagpabuntis siya nang hindi pa siya kasal. Tsaka matagal na akong nagbibigay kay Celine, Bernard. Alam mo yan, ako na nga yung laging umuunawa sa kanya. Ako na yung laging nagpaparaya sa kanya. Ngayon intindihin nila na hindi ako papayag na hindi matuloy yung kasal natin. Tapos ang usapan. Bukod sa totoo naman talaga na hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin. Uuwi naman talaga ako para bantayan ang mga mangyayari. Pagkadating ko sa bahay, si Mama ang agad na sumalubong sa akin. Oh, bakit nandito ka? Mukhang nag-alsabalutan ka na din sa bahay ni Bernard ah. Dito na ho muna ako sa bahay. Oh, bakit? Nag-away ba kayo? Hindi ho. Total, hindi pa naman matutuloy yung kasal namin, di ba? Kaya baka bumisita na lang ako sa kanya paminsan-minsan. Biglang sumulpot si Celine na bagong paligo lang at mukhang nadinig ang usapan namin ni Mama. Kaya malapad agad ang ngiti niya nang makita ako. Buti naman ate, dito ka muna. Para naman makabanding kita. Teka, tawagin ko lang si Andre sa kwarto mo para ipalipat yung mga gamit namin dito sa sala. Sigurado gagamitin mo na yung kwarto mo eh. Hindi na, doon na lang kayo. Doon na lang ako tutulog sa lumang kwarto mo. Oo nga naman. Nakakahiya naman kay Andre kung paaalisin mo siya dun sa kwarto. Yung dating kwarto mo na lang ang gagamitin ni Magda. Konting linis lang naman yun eh. Pwede na ding tulugan yun. Sige na ho, ipapasok ko lang itong gamit ko sa kwarto. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin nila at nauna na akong umalis. Dumiretso ako sa lumang kwarto at sinarado yung pinto. Pabagsak kong ibinato sa kama ang bag ko dahil sa galit. Kinabukasan naman habang nagluluto ako ng almusal. 5:00 pa lang noon ng umaga nang magising na din si Andre. Oh, ikaw pala yan, Andre. Bakit parang ang aga mo yatang magising? Hindi kasi ako makatulog na maayos, Ate Magda. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh.
Baka naman namamahay ka lang. Baka hindi ka sanay dito sa probinsya. Ang sarap nga ng tulog ko noong mga unang araw namin ni Celine dito sa inyo eh. Kaya lang, kagabi, talagang hindi ako makatulog. Hindi ko nga alam kung bakit. Subukan mo kayong uminom ng maligamgam na gatas bago ka matulog. O di kaya naman, maligo ka sa gabi para presko yung katawan mo. Sigurado aantukin ka nun. Sige ate, susubukan ko yan. Sa isip ko nun, parte kaya yon ang pangungulam ni Myra? Nang tumalikod ako sa kanya para haluin ang niluluto ko, napangisi na lang ako sa tuwa. Bukod sa hindi niya pagkakatulog, nagsisimula na rin siyang bangungutin. Kinagabihan kasi, habang malalim na ang tulog ng lahat, may narinig akong parang sumisigaw. Dahil manipis lang naman ang dingding ng kwarto ko, at dahil nasa kabila lang naman ang kwarto na tinutulugan ni Celine at Andre, kaya rinig na rinig ko yon. Agad akong napabangon at sumilip sa butas ng dingding. Doon ko nakita sa butas na hinahabol ni Andre ang kanyang hininga, habang halata naman nakagigising lang ni Celine. Huwag kang lumapit! Huwag kang lalapit! Han? Bakit? Ano nangyayari? Nako, panaginip lang pala. Ang pangit ng panaginip ko. Bangungot na yata yun eh. Ano? Ngayon ka na nga lang nakatulog, binangungot ka pa? Nakakatakot. Parang totoo. May 6 na uwak na biglang sumugod sa akin. Pinagtutukan nila ako. Pati mata ko natatamaan. Parang totoo eh. Parang pakiramdam ko. Ramdam na ramdam ko yung kirot. Panaginip lang yon, Andre. Huminahon ka. Teka lang, kukuha kita ng tubig sa labas. Ang bilis ng tibok ng puso mo eh. Wag. Ayoko. Dito ka lang. Wag mo ako iiwan ha. Natatakot ako. Ganon na ganon din ang mga senaryo nung sumunod na gabi. Nanginginig ang boses ni Andre habang nagkukwento. Kitang-kita ko din sa butas ang panginginig ng kanyang katawan. Habang umaalalay sa kanya si Celine na tila pinapakalma siya. Andre, binabangungot ka na naman. Hindi na tama to, Han. Nanaginip na naman ako na uwak. Wakwak daw yung tiyan ko habang pinapanood ko na tinutukan ng uwak yung laman loob ko. Nakakatakot. Tapos, may isang babaeng nakaitim na dumaan sa harapan ko. Blurred yung kanyang itaas na muka. Pero yung labi niya, nakita ko ngumisi siya sa akin nung tumigil siya sa harapan ko. Humihingi ako sa kanya ng tulong pero hindi niya ako tinulungan. Shh, Andre, kumalma ka. Hindi na ako nakakatulog halos, Celine. Pakiramdam ko, nanghihina na ako. Hindi na normal to. Linggo bukas, magsisimba tayo. Gusto mo ba? Para naman kahit paano, maipagdasal natin yung nangyayari sa'yo. Baka kulang ka lang sa dasal. Sige, Celine. Magsimba tayo bukas. Kinabukasan may ngiti sa labi ko. Habang mag-isa at tahimik lang akong nagkakape. Madilim ang hapagkainan dahil maaga pa. Hindi na rin ako nag-abala pa na buksan ang ilaw. Dahil sigurado naman, maya-maya lang, tuluyan na ding sisikat ang araw. Nang marinig ko na may bumukas na pinto, agad na napaangat ang tingin ko. Akala ko si Andre yon, pero si Celine pala. Gising ka na pala, ate. Magluluto ako ng almusal eh. Nagpapaumaga lang ako ng konti kasi may sabaw yung lulutuin ko. Para mainit pa. Nagrereklamo kasi si mama kapag malamig na yung sabaw kapag gumigising siya. Halata ang pagkatamlay at medyo pag-aalala sa ekspresyon ng mukha ni Celine nang umupo siya sa may harapan ko. Ikaw, bakit ang aga mo yatang gumising? Ipagtitimpla ko sana si Andre ng mainit na gatas. Kaso, ngayon lang siya nakapagpahinga eh. Kaya siguro mamaya na lang.
Siya ba yung naririnig ko na parang sumigaw kagabi? Oo, siya nga ate. Nag-aalala na nga ako sa kalagayan niya eh. Bakit? Ano ba nangyayari? Ilang araw na kasi siyang halos hindi nakakatulog ng maayos eh. Nag-aalala na ako sa kanya. Tapos alam mo ba, lagi din siyang nagkakaroon ng bangungot. Itinago ko ang lihim kong pagngiti sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita si Celine. Kaya naibaling ko ulit sa kanya yung atensyon ko. Dahil napapadalas nga yung bangungot niya, sinabi ko magsisimba kami mamayang hapon eh. Gusto mo bang sumama ate? Hindi na. May pupuntahan ako mamaya eh. Saan ka pupunta ate? Sa bahay na kaibigan ko. Tsaka dadalawin ko din si Bernard. Ah, ganun ba? Sige, kami na lang. Bakit hindi mo yayain si mama na magsimba din? Sigurado sasama yun. Ayoko pa kasing ipaalam kay mama yung nangyayari kay Andre eh. Baka masyado siyang mag-alala. Pero sigurado ka ba madadaan sa dasal yung nangyayari kay Andre? Ha? Anong ibig mo sabihin, Ate Magda? Ang akin lang, baka naman naninibago lang yung katawan at isip ni Andre sa buhay dito sa probinsya. Bakit kaya hindi na lang muna kayo bumalik sa Maynila kung ganyan pala yung nangyayari sa kanya dito? Doon kasi sanay siya sa buhay ng Maynila. Alam mo na, iba pa rin dito sa probinsya, di ba? Binantayan ko ang magiging reaksyon ni Celine sa sinabi ko. Pero napayuko na lang siya at parang mas lumalim pa ang iniisip. At saka hindi na nagsalita pa. Pumunta agad ako sa bahay ni Myra. Pabalik-balik ako sa paglalakad habang kinakagat ko ang kuko ko sa hinlalaki. Nakakainis. Mukhang ayaw niya pa rin talagang umuwi. Siguro ipipilit niya talaga yung kasal nila. Buisit. Pero ngayon ko napatunayan, sarili niya lang talaga yung iniisip niya. Isipin mo, nakikita naman niya na nahihirapan na yung boyfriend niya dahil sa mga bangungot na yun. Tapos idagdag mo pa yung hindi na din nakakatulog. Pero nung sinabi ko na dapat bumalik na sila sa Maynila, wala siyang sinabi. Parang deadma lang siya. Sarili lang talaga niyang iniisip niya eh. Anong gusto mo? Bigyan ko na ba ng malalang sakit? O kaya gusto mo ba patubuan ko na ng kung ano-ano sa katawan? Hindi, wag yun. Ayoko nun. Kapag bigla kasi siyang tinubuan ng kung ano-ano sa katawan, magkakaroon ng ideya si mama na may gumagalaw kay Andre. Alam mo naman yun si mama. May mga alam din yun sa mga ganyan-ganyan. Laking probinsya eh. Baka mag-suggest pa yun na ipatingin sa albularyo si Andre. Baka mapurnada pa to. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko din alam. Alam mo naman wala akong alam sa mga ganyan, Myra. Basta ang nasa isip ko lang ngayon, mawala na sila sa landas ko. Para naman hindi mapurnada yung kasal namin ni Bernard. Alam mo, magiging madali sana ang lahat kung si Celine na lang ang ipakulam mo, no? Kung gusto mo, kaya ko naman siyang kulamin na malalaglagan siya ng anak eh. Kapag ganun yung nangyari, hindi na nila kailangan magmadali para magpakasal kasi hindi na siya buntis. Ano? Ayoko ng ganun, Myra. Hindi kaya ng konsensya ko yun. Ayokong idamay o madamay yung walang kamuwang-muwang na bata sa tiyan ni Celine. Pamangkin ko pa din naman yun. Hindi pa naman buo yung bata na yun. Hindi pa din naman yun makukonsidera na isang ganap na bata o sanggol. Dugo pa lang yun. Kung malalaglagan siya ng ganitong panahon, walang makakaalam na nakulam siya. Basta, ayoko pa din yung iniisip mo, Myra. Ayoko. Ituloy na lang natin yung kay Andre. Total, nasimulan na natin yun eh. O sige, may gusto ka bang isuggest na gagawin pa natin dun sa Andre na yon? Basta ikaw nang bahala. Basta gusto ko yung gagawa siya ng malaking eksena. Kilala ko si mama. Kapag gumawa ng ganong eksena ang mamanugangin niya, siya pa mismo yung magsasabi na pabalikin na lang si Andre sa Maynila. Ayaw niya kasi yung mapapahiya at mapag-uusapan siya ng mga kapitbahay eh. O sige, kaya-kaya kong gawin yan. Kinagabihan pagkatapos ko ring bumisita kay Bernard. Umuwi na din ako agad sa bahay. Sakto, hapunan na nun, kaya tahimik lang akong kumakain.
Nag-uusap si Mama at si Lynn pero hindi ko yun pinagtutuunan ng pansin. Dahil ang tingin ko na kay Andre lang. Halos hindi pa nababawasan yung kinakain niya. Matamlay siya at mukhang walang gana. Hanggang sa maya-maya pa, biglang nalaglag sa sahig yung tinidor sa may gilid niya. Okay ka lang, Han? Okay lang. Nalaglag yung tinidor ko. Teka, kukunin ko lang muna. Nakita ko na hindi siya tumayo at kinapa na lang niya yung ilalim ng lamesa. Pero segundo pa lang ang lumipas. Agad na siyang sumigaw at napaupo sa sahig. Nataranta si Celine kaya agad siyang napatayo at lumapit kay Andre. Samantalang si Mama, nagulat din. Andre, bakit? Anong problema? May humawak sa kamay ko habang kinakapa ko yung tinidor. May humawak sa akin. Naramdaman ko talaga. Ha? Paano naman nangyari yun? Naramdaman ko talaga, Celine. Ang lamig pa nung kamay nun. Sigurado ka ba dyan, Andre? Wala naman eh. Hindi nakapagsalita si Andre pero mabilis siyang napatingala sa kisame ng bahay namin. Ano yun? Parang may naglalakad sa bubong nyo. Ha? Wala naman kaming naririnig. Ano ba nangyayari sa'yo, Andre? Yun o. Parang may naglalakad. Hindi niyo ba naririnig? Pinakinggan namin pero wala naman talaga kaming naririnig. Hanggang sa mabilis na tumayo si Andre at agad na lumabas ng bahay. Mabilis kaming sumunod. Naabutan namin siya sa labas na nakatingala sa bahay namin. Hanggang sa hindi nagtagal, nakita namin ang pamumutla sa mukha ni Andre at napaupo na naman siya sa lupa habang takot na takot at parang may itinuturo sa taas. Ano yun? Sino yun? Anong sino? Ayun o. May babaeng nakaitim at nakatingin sa akin. Ano bang sinasabi mo, Andre? Tama na! Patigilin mo na nga yung boyfriend mo, Celine. Nakakakilabot ang mga sinasabi niyan. Wala naman akong makitang tao katulad ng sinasabi niya. Nakakahiya. Baka aming makakita sa kanya ng mga kapitbahay natin. Andre, please! Tama na! Celine, nakatingin siya sa akin. Inaabot niya sa akin yung kamay niya. Gusto niya akong kunin. Celine! Celine, tulungan mo ako! Tama na, Andre! Wala naman ako nakikita eh. Celine, ano ba? Patigilin mo na, sabi yan eh. Naglalabasan na yung mga kapitbahay natin, oh. Magda, ano ba? Tulungan mo ang kapatid mo na awatin si Andre. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Aswang yan! Sigurado ako aswang yan! May aswang na gusto akong kunin! Ayoko na! Ayoko na dito! Gusto ko na umalis dito! Nang marinig ko na sinabi ni Andre yon, lihim na akong napangiti. Saka mabilis na lumapit na din sa pwesto nila ni Celine. Marahan kong hinawakan ang braso niya kaya napatingin siya sa akin. Wala naman kaming nakikita, Andre. Ibig sabihin wala talaga. Wala tao sa ibabaw ng bubong. Imahinasyon mo lang yan. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Baka kulang ka lang sa pahinga. Di ba sinabi mo na hindi ka nakakatulog ng maayos? Ibig sabihin, kulang ka lang sa tulog. Pero totoo. Totoong may nakita akong babae. Ayun o. Teka, bakit nawala? Nawala siya. Dahil wala naman talaga, Andre. Huminahon ka. Halika na, Andre. Pumasok na tayo sa loob. Halika na. Tama si Celine. Pumasok na tayo sa loob at magpahinga ka na. Baka may balak siya kunin ako. Ayoko. Ayoko pumasok. Hindi kami aalis sa tabi mo, Andre. Buti na lang sa huli ay pumayag na din siya. Nagpapahinga na siya sa loob ng kwarto nila ni Celine. Habang ako naman, nasa kabilang kwarto na din. Doon ay dinig na dinig ko ang usapan ni na Mama at Celine mula sa labas. Tama ang hinala ko sa sasabihin ni Mama. Sigurado ka na ba dyan sa boyfriend mong yan, Celine? Ano kung ibig niyo sabihin, Mama?
Abay mukhang may saltik yata sa utak yan. Ma, ano ba? Dapat bago ka nakipag-boyfriend, abay inalam mo muna kung anong lahing meron yan. Baka may lahi palang baliw yan. Namana niyan. Ma, hindi baliw si Andre. Stress lang siya dahil hindi siya nakakatulog ng maayos nitong mga nagdaang araw. Stress? Stress ba yung may nakikita siyang kung ano-ano sa bubong ng bahay natin? Ay nako, nakakakilabot ha. Nakakatakot ang inaasa ng boyfriend mo, si Lynn. Alamin mo muna kung may lahing baliw yan bago ka magpakasal dyan. Ma, kilala ko si Andre. Hindi siya ganyan. Ngayon lang to nangyari sa kanya. Ay, ewan ko. Balikan mo na yung kwarto nyo at baka mamaya magwala na naman yon. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Basta ang masisiguro ko lang sa'yo, si Lynn, ayokong magkaroon ng manugang na sinto-sinto. Pupunta na muna ako sa ninong Delphi ninyo. May pabasa pa ako sa kanila na kailangang unahin. Baka madaling araw na ako makauwi o baka bukas na ng umaga. Sige ho, ma. Mag-ingat ho kayo. Huli ko na lang narinig ay ang yabag ng paa ni Mama at ang pagsarado ng pinto. Lihim na naman akong napangiti. Pagkatapos noon ay natulog na din ako. Habang lumalalim ang gabi, nagpapahinga na kami noon nang sunod-sunod na katok ang narinig ko sa aking kwarto. Ate Magda? Ate Magda? Si Celine yun. Kaya naman mabilis akong bumangon at pinagbuksan siya ng pinto. Kita ko sa mukha niya ang pagiging aligaga at parang naiiyak na naman. Ano yun, Celine? Bakit? Si Andre, natatakot na ako, ate eh. Nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Nakita ko na lang, nasa ilalim siya ng kama. Ayaw niyang lumabas doon. Tulungan mo ko, ate. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sige, halika, tingnan natin. Nagmadali kaming pumasok sa kwarto. Wala nga akong nadatna noon. Pero may naririnig akong mahihinang kaluskos mula sa ilalim ng kama. Nagmadali akong lumuhod. Dahil mataas naman ang kama, kaya malaki ang espasyo ng ilalim. Kaya kitang-kita ko doon si Andre. Andre, ang ate Magda mo to. Lumabas ka na dyan. May aswang. May aswang na gusto kumain sa akin. Nakita ko siya kanina. Ang mulat na mata ko, nakita ko siya nakasilip siya sa pintuan. Namimilig yung mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi yan totoo, Andre. Hindi maniwala kayo. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko yung matatalis yung kuko. Gusto niya akong patayin. Kakainin niya ako. Babalikan niya ako. Siguradong babalikan niya ako. Ayoko na lumabas. Gusto ko na umalis dito. Kitang-kita ko ang panginginig ng katawan ni Andre. Sa isip ko, ito na ang magandang pagkakataon para kausapin si Celine. Tumayo na muna ako para harapin siya. Kita-kita ko na naluluha na siya. Ate Magda, ano bang dapat kong gawin? Tingin ko dapat mo na talaga siyang ibalik sa Maynila. Ang laki na nang ipinayat ni Andre. Naaawa na din ako sa kanya. Tsaka isa pa, baka hindi na maganda ang isipin ni Mama sa kanya. Kilala mo naman si Mama. Paano kung hindi naman siya gumaling sa Maynila? Paano ko to haharapin mag-isa, ate? Subukan mo lang. Tsaka mas maraming makakatulong sa kanya sa Maynila. Madaming ospital doon. Madami kang pwedeng malapitan. Naputol ang pag-uusap namin nang bigla na lang sumigaw ulit si Andre. Nabigla na lang kami nang lumabas si Andre sa ilalim ng kama. Bigla siyang tumakbo pero buti na lang. Napigilan siya ni Celine na makalabas ng pinto ng kwarto. Dahil kung hindi, baka gumawa na naman ito ng eskandalo sa labas. Ano ba, Andre? Tama na. Sige na, uuwi na tayo bukas. Babalik na tayo ng Maynila. Pangako yan. Talaga? Aalis na tayo dito? Oo, aalis na tayo. Sige, baka patayin niya na ako eh.
Hindi ka niya papatayin. Nandito kami ni Celine. Kung gusto mo, sa salas na lang tayo matulog. Tayong tatlo, para mapanatag ka, Andre. Talaga? Sige, gusto ko yun. Sige, kukuha lang ako ng panlatag na mahihigaan tsaka banig ha. Maiwan ko muna kayo. Nang tumalikod na ako sa kanila, isang malawak na ngiti ang pinakawalan ko. Maaga pa lang ay dumiretso na ako sa bahay ni Myra. Hindi ko na nga hinintay na magising sina Celine at Andre. Pero pagkarating ko kina Myra, wala siya doon. Sa hula ko, namamalengke pa siya. Pero dahil bukas naman ang bahay ni Myra, at sanay na din naman ako na pumasok doon, kahit wala siya ay pumasok na ako para doon na lang siya hintayin. Kanina ka pa, Magda? Hindi naman. May maganda lang sana akong ibabalita sa'yo. Ano yon? Aalis na ngayong araw sina Celine. Talaga? Oo, tagumpay yung plano natin. Mapapaalis ko na sila. Siguradong hindi na din gusto ni Mama si Andre. Dahil ang iniisip niya may lahing baliw yun. Hindi na matutuloy yung kasal nila. Ibig sabihin, matutuloy na yung kasal namin ni Bernard. Ibig bang sabihin, tatanggalin ko na yung kulam ko sa lalaking yon? Siguro tanggalin mo na lang kapag tuluyan na silang nakaalis. Baka kasi kapag nakita na maayos na yung kalagayan ni Andre, baka hindi na sila tumuloy sa pag-alis eh. Kulam? Pinakulam mo si Andre, Ate Magda? Para talaga akong binuhusan ng malamig na tubig nun. Nang bigla na lang sumulpot si Celine sa pintuan ng bahay ni Myra. Halatang galit siya pero naluluha. Celine? Anong ginagawa mo dito? Nagising ako nang wala ka sa bahay. Aalis na sana kami ni Andre at gusto kong magpaalam sa'yo. Gusto ko ring magpasalamat sa ginawa mong pag-aasikaso sa amin ni Andre kagabi. Tinanong ko kay Mama kung saan tong bahay ng kaibigan mo kasi naisip ko baka dito ka magpunta. Pero kung hindi pa kita sinundan dito, hindi ko malalaman na may kinalaman ka pala sa nangyayari sa kanya. Aalis kaming walang kaalam-alam na ikaw ang may kasalanan nun. Kaya sagutin mo yung tanong ko, ate. Paano mo nagawa to sa akin? Akala ko concerned ka sa kalagayan ni Andre. Yun pala, ikaw ang punot dulo ng lahat kung bakit siya nagkakaganon. Punot dulo? Ako? Pwes nagkakamali ka, Celine. Kung merong mang punot dulo ng lahat ng to, ikaw yon at hindi ako. Ako? Bakit ako? Oo, ikaw. Dahil kung hindi ka biglang sumulpot sa eksena, hindi mapupospone yung kasal namin ni Bernard. Lagi na lang ikaw. Ikaw na lang lagi ang nasusunod at napapaboran. Sinasadya mo yun dahil alam mong ikaw ang paborito ni Mama. Kaya wag mo sa akin isisi to. Dahil ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ko yun sa boyfriend mo. Hindi ko akalain na naririnig ko mula sa iyo yung mga salitang yan, Ate Magda. Pati boyfriend ko dinadamay mo sa pagiging inggitera mo. Ayoko saktan ka dahil mahal kita at ginagalang kita. Pero hindi ko mapapalampas tong ginawa mo. Nabigla na lang ako nang mabilis akong sinugod ni Celine. Sinabunutan niya ang buhok ko. Pero hindi ako makalaban sa kanya dahil naalala kong buntis siya. Tanggalin mo yung kulam mo kay Andre. Pati si Andre na walang kasalanan sa'yo, ginanon mo. Tanggalin mo yon. Muli akong nagulat nang sumugod si Myra kay Celine at hinigit niya ang buhok nito na naging dahilan kung bakit ako naman ang nabitawan ni Celine. Ikaw yung mangkukulam. Tanggalin mo yung ginawa mo kay Andre. Tanggalin mo! Sinabi ni Celine yon habang nakikipagsabunutan kay Myra. Todo-todo din ang pagsabunot ni Myra sa kapatid ko. Bigla akong nag-alala sa sitwasyon ni Celine. Dahil buntis nga ito, kaya bigla akong nagpanik. Gulo namin ito at ayokong madamay ang bata na walang kinalaman sa pagtatalo namin. Dahil nakikita ko na grabe at gigil na gigil ang pagsabunot ni Myra kay Celine. Doon ako hindi nagdalawang isip na kumilos. Naitulak ko si Myra. Myra, ano ba? Tama na! Buntis si Celine! Huwag mo siya sasaktan!
Napalakas ang tulak ko kay Myra dahil napaatras siya at napatama ang likod niya sa lamesa. Tiningnan ako ng galit ni Myra. Sinaktan mo ko dahil ayaw mo saktan ng kapatid mo? Sorry, hindi ko sinasadya, Myra. Mas pinipili mo na ngayon yung kapatid mo kaysa sa akin? Ano ngayon? Itinuturing mo na lang akong wala na lang sa'yo? Ako na laging nandyan para sa'yo? Ako na matalik mong kaibigan na madali mo lang nalalapitan? Pagkatapos kitang tulungan, ito ang igaganti mo sa akin? Hindi naman yun yung punto ko, Myra. Ginamit mo lang ako, Magda. Tama ba? Ginamit mo lang ako para sa pansarili mong pangangailangan. Hindi mo naman talaga ako tinuring na kaibigan. Ano? Hindi totoo yan, Myra. Pareho kaming napaatras ni Celine nang makita namin na biglang nag-iba ang anyo ni Myra. Sa isang iglap, bigla na lang gumulo ang kanyang buhok. Naging kulot yon. Humaba na din ang kanyang mga kuko. At kitang-kita ko ang pagtalas ng kanyang ngipin na may kasama pang malapot na laway. Ate Magda, aswang siya. Kahit ako ay nagugulat din. Kahit na alam kong may lahing naman talagang aswang si Myra. Ngayon ko lang siya nakita sa anyong aswang niya. Bigla siyang umungol ng nakakatakot. Papatayin ko kayo! Tumago ka sa likod ko, Celine. Ate, hindi ako papayag na masaktan ka dahil buntis ka. Natatakot man ako ay pinilit ko pa din na maging matibay. Hanggang sa maya-maya pa. Sumugod na nga si Myra sa akin. Agad niya akong sinakal. Bumaon ang kanyang matatalas na kuko sa aking leeg. Ate! Papatayin kita! Wala kang utang na loob. Siguradong ginamit mo lang ako sa pansarili mong pangangailangan. Ginamit mo lang ako! Hindi yan totoo. Sinabi ko na sa'yo. Tinuring talaga kitang kaibigan. Nasa isip mo lang yan, Myra. Pero mas pinili mo siya kaysa sa akin. Dahil kapatid ko siya. Bitawan mo si Ate Magda. Aswang ka. Pasugod pa lang si Celine. Pero nahawakan na din ni Myra ang leeg ni Celine. Pareho na niya kaming hawak-hawak at sinasakal gamit ang magkabila niyang mga kamay. Papatayin ko kayo pareho. Papatayin ko kayo at kakainin ko kayo. Parehong hindi matutuloy ang kasal nyo. Dahil lamay na ang ipagdiriwang nila para sa inyong dalawa. Natakot talaga ako sa narinig kong sinabi ni Myra. Dahil sigurado ako, tototohanin niya yon. Bigla akong nag-alala kay Celine. Kaya naman ibinigay ko ang natitira kong lakas para matuhod ko ang pang-ibabang bahagi ng katawan ni Myra. Napaaray siya sa sakit at nabitawan niya kami ng sabay ni Celine. Celine, tumakbo na tayo! Hinawakan ko ang kamay ni Celine at sabay kaming tumakbo. Pero dahil nasa hulihan ko si Celine, kaya naman nahawakan ni Myra ang paa niya na naging dahilan kung bakit nadapa siya. Nabitawan ko tuloy ang kamay niya. Saan kayo pupunta? Hindi niyo ako matatakasan. Ate Magda, tulungan mo ako! Nakita ko na sinasakal ng muli ni Myra si Celine habang nakasampa siya sa may likuran ng kapatid ko. Nagpanik ako nung una pero agad pa rin akong kumilos nang may makita akong bato na matulis sa gilid lang ng bahay ni Myra. Agad ko yung pinulot. Sabi ng bitawan mo yung kapatid ko! Hindi na ako nagdalawang isip na ipukol yon sa ulo ni Myra. Muli siyang napaungol sa sakit. Nabitawan din niya si Celine at siya na ngayon ang nakahiga sa sahig habang hawak-hawak ang duguan niyang ulo. Ngayon ay ako naman ang sumampas sa ibabaw niya at sunod-sunod na ipinukpok sa ulo niya ang bato. Ikaw ang papatayin ko, Myra! Papatayin kita! Umiiyak ako habang patuloy kong ipinupukpok sa ulo ni Myra ang bato. Hindi ako tumigil sa ginagawa ko hanggang sa madurog na ang bungo niya. At kusa na lang na bumagsak ang kamay ni Myra sa sahig. Wala na siyang buhay ng mga sandaling yon.
Pareho na kaming umiiyak ni Celine. Nilapitan niya ako at niyakap. Niyakap ko din siya pabalik. Ate Magda, patawarin mo ako, Celine. Patawarin mo ako. Nadala lang ako ng inggit ko. Muli kaming nag-iyakan. Nagkaroon ng pag-iimbestiga dahil sa pagkamatay ni Myra. Napatunayan na self-defense ang nangyari. Kumalat na din sa buong bayan na aswang si Myra at isang mangkukulam. Sa kabila ng nangyari, pinili ni Celine na hindi na ipaalam ang pagkakasangkot ko sa nangyari kay Andre. Nanatiling lihim yon sa pagitan naming dalawa at sobra naman akong nagpapasalamat doon. Hindi ko kasi alam kung paano ko papakikitunguhan si Andre kung nalaman niya. Ayaw din naman yung mangyari ni Celine. Lalo na ngayon na isa na kaming pamilya at bayaw ko na siya. Kasal na kaming pareho ngayon at nagsasama ng tahimik habang bumubuo ng sarili naming pamilya.